Alam mo si Isu Kristo, hindi yan namatay para sa mga kasalanan ng tao katulad nung matagal nang pinapaniwalaan ng mga tao. Si Isu Kristo talagang ipinapatay ng mga Romano. Kasi nga, naging makasalanan si Isu Kristo laban sa Romano. Kaya ipinahanap siya, ipinalitis at saka ipinapako sa cross na hinatulan ng kamatayan sa cross ng Romano, ng Roman Empire. Bakit hinatulan si Jesucristo ng kamatayan sa cross ng Romano? Kasi nga, si Jesucristo noon magaling siyang mangaral tungkol doon sa kanyang mga pangitain. Alam nyo naman yung mga tao noon, hindi masyadong sibilisado pa. Kaya kung mayroon silang nakikita na talagang tao na kakaiba, na talagang medyo nakikita nilang magaling, sumusunod sila roon. Ganun ang nangyari kay Jesucristo. Dahil sa galing mangaral ni Jesucristo tungkol doon sa kanyang mga pangitain, maraming mga tao ang naging tagasunod niya at humahanga sa kanya at napapaniwala niya. Kaya ngayon, nakita yun ng Romano, ng Roman Empire, na marami ng tao ang sumusunod at naniniwala kay Jesucristo dahil sa kanyang mga pangangaral, sa kanyang mga pangitain, sa kanyang guni-guni. Kaya ngayon, naisip ng Romano na baka ito magbunsod ng pag-aklas laban sa kanila. Kaya kinabahan ng Romano kay Jesucristo. Kaya inutos niya na hanapin si Kristo at litisin at pagkatapos hatulan ng kamatayan sa cross. Ganun ang nangyari. Hindi nagpakamatay si Jesucristo para sa kasalanan ng tao. O yung mayroon pa sinasabi sila na ibinigay daw ng Diyos yung anak niya na si Jesucristo para sa mga kasalanan ng tao. Ang kasalanan ng tao, para sa tao lang yan. At walang epekto sa Diyos yan. Kahit ano pa mang gawin ng tao, magpakasama man ang husto ang tao, walang epekto sa Diyos yan. O kahit na yung magpakabanal ka, o magpakabuti ka na kay buti-buti mo, lumuhod ka kung saan-saan, maging mabuti ka, maging mabait ka, wala ring epekto sa Diyos yun. Dahil ang Diyos, yung tunay na Diyos, hindi naapektuhan ng kahit ano pa mang bagay. Diba? Si Jesucristo, unang-una, si Jesucristo wala namang katiyakan nung kanyang kapanganakan. Diba? Kahit sa Biblia, hanapin nyo sa Biblia kung kailan isinilang si Jesucristo, wala kayong makikitang pitsa kung kailan isinilang si Jesucristo. Ngayon, yung Biblia kasi na matagal lang pinapaniwalaan ng mga tao ay isang malaking fake news. Ako, bilang ako si kontrabandido, yung mga fake news talagang tinututulan ko yan. Dahil yan ay nagbubunsod sa kapahamakan. Ako nga, alam nyo ako, talagang pinag-aaralan kong mabuti yung Biblia. At nakita ko yung katotohanan dyan, isang bahagi ng katotohanan. Si Juan Bautista at saka si Jesucristo ay isang tao lang. Kaparehas din yun nung tatlong Maria. Si Maria Salome, Maria Magdalena, at saka si Birheng Maria. Isang tao lang din yun. Tatlong Maria, Tatlong Maria, batay doon sa mga kwento sa Biblia na nagkapatong-patong. Yung tatlong Maria na yon, tumutukoy lang yun sa isang Maria.
kung inyong susuriing mabuti yung Biblia, malalaman nyo yung katotohanan na yung Biblia ay isang malaking mitolohiya, katang-isip, ha? Alamat, mythology. Kung mayroon mang mga katotohanan dyan, na nakalagay dyan, yung mga ikinuwento na nangyari na, katulad nung umulan daw ng apoy doon sa Sodoma at Gomora, apoy at asupre. Pero pag tiningnan nyo sa history, malalaman nyo na yung Sodoma at Gomora nilamo ng apoy dahil nga yung kinatatayuan ng bayan na yon sa ilalim ng lupa ay bulkano. Kaya nung sumambulat yung bulkan, talagang bumuga ng apoy. Kaya ngayon sinabi na umulan ng apoy, yung pala bulkano, oh, 'di ba? Kaya sana huwag kayong magagalit kung isinasalaysay ko yung katotohanan. Kasi hindi tayo makakapag-move forward kung mananatili kayo diyan sa kasinungalingan. Oh. Hindi natin maililigtas yung mga taong susunod pa sa atin. Ha? Yung lahi ng tao, kapag hindi natin nailigtas, mawawala na. Mawawala sa pagsambulat ng mundo. At ang isa sa dahilan kung bakit hindi tayo makagawa ng paraan na makalipat doon sa ibang planeta, ang isang humahad lang dyan, ha? Yung paniniwala sa loob ng Biblia.